testimony insight o karagdagang sharing? Sino po ba? Mag-unmute lang. Ako po, kapatid ko. Ako na mauna. Para magtapon ako ng basura. Sisilit ako mauna. Hallelujah. Praise God. Ayan ang Diyos. Sabuhay natin. Kasi magtatapon ako ng basura. So habang ako ay nakikinig kay kapatid Mira, yung revelation na ito ay sa akin din. Amen? Nagkatugma po sa revelation na sa isip at puso ko na damo siya nagsasalita, nagre-rema din po sa akin na nanggagaling sa puso. Amen po. Dahil ito po din ang ibinigay sa akin ni Lord ng mga revelation nung panahon ako'y lugmok sa problema. Amen? Amen? So lahat ay nasabi niya yung sa revelation na sa akin. So may dudugtong lang ako dito sa sa 22, 23 and sa 24. Napansin natin na agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Mga kapatid, napansin niyo po na sa buhay po natin, bakit po tayo napanghinaan ng loob minsan? Minsan nababackslide, minsan nalulunod sa problema. Amen? Napansin ko po sa verse na ito, na ang Diyos, si Jesus, nanalangin hanggang gabi. So alam niya na may mangyayari na sitwasyon. Amen? Alam niya na before dumating ang bagyo, nakaready ang Panginoon. Amen? So ibig sabihin, i-apply natin, ang application dito is every minute or every single minute ng iyong buhay, kailangan mo manalangin. Maging handa. Dahil si Jesus dito, hanggang gabi, nanalangin po siya. So ibig sabihin, ang gustong ipabot ng Panginoon sa atin, laging handa ka na manalangin. Lagi kang handa na makipag-usap sa Kanya. Dahil kung tayo ay walang relasyon sa pakikipag-usap sa atin sa Panginoon, sigurado po, hindi po tayo makakabangon sa ating mga problema. Amen po? Sino bang nagbibigay ng solusyon sa mga problema natin? Si Jesus. So hindi tayo makakapag-focus sa Panginoon kung hindi tayo nananalangin. Amen? Kasi, tingnan mo, sa sumusunod na verses, bakit lumupog si Pedro? Dahil tiningnan niya ang kanyang tiningnan niya? Ang alon sa paligid, ang tubig, ang dilim na nasa paligid, ang hangin, ang alon na napakalakas ang hampas. So si Jesus, galing po siya nanalangin sa Ama. Hanggang gabi po siya nanalangin. So ipalagay natin, kung hindi nanalangin si Jesus, matawid kaya niya ang dagat? Amen? So ganun po tayo. Ang gusto ng Panginoon, manalangin palagi para hindi po tayo matangay ng bagyo, hindi tayo malunod sa tubig. Amen po? So ang solusyon po dito, sa kahinaan, sa problema, ang solusyon po dito ay manalangin tayo. Manalangin, babad tayo sa panalangin. Kasi si Jesus nga dito, hallelujah, inabutan siya ng gabi na manalangin. Itanong ko kaya kayo sa inyo, nakaka 3 hours ba kayo manalangin? I-desire po natin. Kailangan po natin maging babad sa panalangin para hindi po tayo madala sa problema, madala sa mga sitwasyon sa buhay natin. Mga kapatid, ranas ko po yon. Nung time na yon na December yon, wala yung amo ko dito. Wala akong ginagawa. Bayad yung araw ko. Ang ginawa ko lang magkulong sa kwarto. Amen? Kinaya kong magkulong na ilang days. Ang ginawa ko lang po nun, pray and fasting. Nagbasa ng Bible. Without
contacting anyone. Wala akong kinokontak na ibang tao, kundi nanalangin at ang Diyos lang ang kausap ko. Kapatid, pagbalik ng amo ko, ang daming pagsubok. Amen? Pero nagulat po ako sa dami ng mapagsubok. Pagbalik ng amo ko, para akong walang problema. Hindi ko naramdaman na may pagsubok ako. Parang si Jesus, lumutang sa tubig. Amen? Dahil po, kapatid, pag nakapokus po tayo sa panalangin, kapatid, testimony talaga ng buhay ko yan. Pag ang buhay mo is nakasentro sa panalangin, yung buhay mo na lagi kang nakikipag-usap sa Panginoon, kapatid, ang problema po, nandyan lagi yan. Ang battle, nandyan lagi yan. Pero, doon ko na-realize na, Lord, hindi nawawala ang problema. Hindi nawawala ang mga pagsubok. Pero ang solusyon, ang lumuhod yun ng mahaba, ng matagal. Ang ginawa ko po talaga nun, nagtiyaga po ako na dumapa sa Panginoon. Sa higaan po, na walang tayo-tayo hanggang masolusyonan ng Panginoon ang aking mga problema. Amen? Kapatid, naway ating disiplinahin ang ating sarili sa pagpipray po. Dahil po, baka matulad tayo ni Pedro. Nananaig ang takot, nananaig ang pangamba, dahil ang puso niya maka-flesh pa rin. Amen? Nagkulang din sila. Amen? May pagkukulang ang kanyang mga disciple. So si Jesus po, kahit basahin natin ang